Walay makabagula nining matanga nga espiritu gawas lamang sa pag-ampo. Daghang klaseng daotang espiritu. O mauna, ang uban daotang espiritu, kung i-apply nato sa atong kagayunan karon, mapalayo ka nato pinagi sa unsa atong pagkurus, paggamit sa holy water, atong pagbutang og mga religious blessed articles, o atong paggamit sa pulong sa Dios, pagbasa sa pulong sa Dios, o mga devotions nato kay Mama Mary. Alabi na gyud kayo 24th of the month. Doon na kita'y pag-ampo diya kay Mama Mary nga siya ang gatabang kanato sa mga wrong idea sa atong pagtuo, ug siya pod gatabang kanato mapalayo ang yawa sa ato. Pero dunay yawa nga pag-ampo ra ang makapagula kanila. Unsay but pasabot ina, ang Dios gamhanan sa tanan. Mauna kumudangup katika niya nga gapaubos sa atong kaugalingon sama ining amahan. Lord, do na ko'y pagtuo. Pero kibaw ko ang akong pagtuo. Hinay ra kaayo. Tabangi in taon ako. Mauna ingon ni Saint Anthony Abbot, the devil is afraid of us when we pray. Mauna na. When we make sacrifices. In other words, ihalad nato sa Ginoong atong mga buhat. Wa pa kita ga ampo na offering pa lang sa Ginoo. He is also afraid when we are humble and good. Kining humility and goodness atong ng mga efforts. So there are some things that we can do to ward off the devil from our midst. Pero kung na giingon ni Jesus, although padayong kita sa giingon ni Saint Anthony, he is especially afraid when we love Jesus very much. He runs away when we make the sign of the cross. Kasagaran ini atong efforts, no? Making the sign of the cross. Of course, you might say, Father, dili ba sign of the cross is also a form of prayer? Tinuod yun na. Pero sometimes, automatic na lang na sa ato, dili na prayer, no? Okay, magkilat gani. So yun na. So there are occasions nga we really need to pray because only God can drive away certain devils. Ug labay na gyud dinhi amang ang dinhi murag epilepsy ni, pero what is important is kining bata na influence sa yawa sa bata pa. Mauna sa atong tradition, we teach the young people how to pray. Usahay din ko, maglibot-libot ko, daghang ko makita ang mga bata, gida sa ilang ginikanan, o gi-encourage ko yun sila. Mahayo na, gidahan nyo sa pagsimba ining Domingo ang bata. Kay uban, kasabaan ko. No? Nga namang wa nyo gida ang inyong bata sa simbahan. Kaya usahay, maglakaw-lakaw ko sa parokya. Doon ako'y makitaan nga inahan, nga lingkod, tupad sa sari-sari store, doon ay bata. O mauna pangutanon ko, ma'am, gasimba ka? Dre, wa ko gasimba. Kaya nga naman, may bata ko, Dre. At imanan ko ni Dre. O inom ko siya. The best way to take care of your child is to bring your child closer to God. Pasabot, wa ka nagasimba, wa pud nimo ang imong anak sa simbahan, dadaan na siya. Aron sa sukad-sukad pa, naa na ang Diyos kaniya. Ug bisan pa ingno nato mga bata, gadagandagan na diya, gahilak, later on they'll imbibe
that prayerful attitude. Ug ako nalipay gani, kay uban mga ginikanan, ginaguyod sa mga bata sa simbahan. Ma, simba na kita pa, simba na kita. Now, to remind us that prayer not only brings us closer to God, but allows God to stay with us. Of course, God stays with us if we do His will. Maunang promise ni Jesus, anyone who obeys me, the Father and I will stay with Him. So, maunang itudlo nato sa tanan, dili lang mga bata. Kung gusto natong kalinaw sa bisan asang lugar, atong panimalay, atong place of work, atong neighborhood, let us introduce prayer, bring them closer to God, and God transforms them. Of course, today, kay 24th month, muna doon na kita'y consecration to our help of Christians. It could be help of Christians, it could be Immaculate Heart. What is important is we offer our lives to the Lord through the intercession of Mama Mary. When we do that, that is also a protection from the evil one.